Hello guys, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Kaya ito po, kamusta na kaya? Medyo tayo ay nababahala. Kumbaga ano na nangyayari sa Blue Ribbon ngayon? Dahil talagang naba, na kumbaga nababansagan ng nagtatago nagtatago na at nagtataki pa itong Kongreso at Senado sa pangunguna ni One Ball University Senate President Tito Soto at itong si Taguman na si Lacson. Diba? Wala na tayong balita tungkol sa nangyayaring sa Blue Ribbon. Ang pinakauli talagang ito si Orly Gutesa, di ba? Siya yung pinakamatunog at viral. Ito yung abogado na tumanggi ng notaryo. Booking ni Maharlika sa totoo lang. Dahil nga sa tinanggi niya. Pero nung sa statement niya, yung pinakauling statement niya na tinatanggi niya, iniba niya yung firma niya. Kaso ayon kay Maharlika, nakakuha siya sa website. May website na napuntahan si Maharlika. Doon yung firma nung sa notary ay pumareha sa website nung napanotaryo niya sa website na yun. Kaya booking yung abogado na yun, si Pichi Rose. Malamang baka sinend na ni Maharlika kay Senador Rodante Marcoleta. Ngayon nilalakad na ni Rodante, ang mahal nating senador na si Rodante Marcoleta, na nilalakad niya na kung paano madidispar kung abogado na to. Talagang trinador yung star witness na si Orly Gutesa, di ba? Trinador niya nagpa-notaryo sa kanya, tapos bigla na lang niyang tatanggihan na hindi raw siya yung may pirma nun. Di ba nakakainis lang? Di ba? Ngayon, para sa si PBBM naman, talagang umepal sa Cebu. Mas matunog pa rin si Sara Duterte. Di ba nakita nyo yung truck na nagpadala ng tulong? Daming truck nakalagay sa people from Davao City. Diba? People from Davao City yung nakalagay. Walang nakalagay na pangalan na Paulo Duterte. Wala nakalagay doon. Maski papilido nila, walang nakalagay. Hindi, yun yung kagandahan doon. Diba? Ito nga si Marcos talagang todo epal si PBBM. Kung kailan patapos ka na, PBBM, patapos ka na, di ba? Patapos ka na sa termino mo. Ngayon naghahabol ka ng satisfaction rate na maging positive. Galing ka sa negative, hindi ka pa rin naangat, zero ka pa rin. Galing ka sa negative, di ba? Yun yung problema mo. Kaya etong pag-epal-epal mo sa Cebu, akala mo hindi pa okay yung mga tao. Talagang nananahimik lang sila, pero sa loob-loob nila asar na sila sa'yo. Ito kay PBB marami nang galit na galit sa kanyang tao. Kasi yung flood control na siniwalat niya, yung flood control na
nagsona siya noon, na pinagyayabang niya na 5,000 flood control. Hindi yan mabubuking kung hindi kagagawa ng kalikasan. Alam niyo kung bakit? Nung pinagyabang nila sa atin yung 5,000, pinagyabang niya sa atin yung 5,000 na flood control, aba, mga ilang araw lang bumuhos yung ulan, tapos grabe ang baha. Yun ang talagang pinak-check ng ng kalikasan, di ba? Yung si PBBM nag-aabol ng satisfaction. Kaya wag po tayong maniniwala na yung mga palabas niya na ICI, yung palabas niya na yung 15 contractors na binulgar niya. Hindi po. Ang maanumal yung GAA ay kagagawan niya rin. Sa kanya huling bola yun eh. Siya pipirma lahat-lahat nun eh. Imposibleng hindi niya alam yun. Kasi binasa yan ng mga economic advisor niya. Tulong-tulong sila nun papunta sa sa executive. Dapat bago niya pipirmahan yan, re-reviewin nila yan. Hindi lang siya magre-review diyan eh. 'Di ba? Hindi siya ang nagre-review. Marami ang nagre-review, mga economic advisor niya. Yun. Kaya imposible hindi niya nakita ang mga anomalya at insertion sa flood control. Kaya sa susunod, patas lang, di ba? Kung iimbestigahan nila ang Davao City sa flood control, di dapat imbestigahan din nila ang Ilocos Sur sa flood control, di ba? Tapos ipatawag nila si Chavit Singson para mapatunayan kung para makita natin kung si Sandro Marcos ba ay nagkaroon ng insertion, nagkaroon ng project sa flood control, di ba? Dapat ito naman kasi ang nangyayari kasi sa napaka sagwa. Nakakadiri yung Senate President at pro tempore na si Lacson tsaka si Tito Soto. Sa totoo lang, nakakadiri sila. Kasi po, ang dami-dami ng tao ang nakakahalata sa kanila. Isa na po ako ron. Marami nang nakakahalata sila. Kumbaga panay ang takip nila, panay ang lihis nila. Buti na lang nandiyan si ang mahal nating senador na si Rodante Marcoleta. Kasi siya ang tumitindig Siya ang siya ang nakakahalata sa galaw nitong dalawang to na si Tito Soto at si Pampilo Lacson. Kayong dalawa, Pampilo Lacson, Tito Soto, kumanda na kayo dyan. Namuti na yung buhok nyo dyan. Ganun pa rin kayo. Ang talagang ang goal nyo, walang nangyayari. Puro mga lihis sa taong bayan ang ginagawa nyo. Yung ginagawa nyo kontra sa gusto ng taong bayan Diba? Napaghahalataan na kayo. Yung pinakamalaking isda na dapat nung punteryahin dyan sa Blue Ribbon Committee, hindi nyo na tinutuloy. Diretso nga sabi nga ni Senador Marcoleta lumis ba o dumiretso? Nung mabanggit na ni Gutesa na yung Orly Gutesa na ang pangalan ni Saldico at pangalan ni Martin Romualdez aba, nilis nyo sabihin, nagsasalita pa kayo sa social media. Kaya ito si Lacson, kaya tinitira to ni Kiko Barsaga. Ang tapang-tapang ni Kiko Barsaga. Tapos ang dalawang kalaban ni ni Pampilo Lacson, si Senador Rodante Marcoleta ng senador at si Kiko Barsaga ng House Representative. Yan, dalawa kalaban niya. Yan yung mga naninindigan sa katotohanan. Samantalang itong dalawang to, tumanda na, ang tatanda nyo na. Gagawa-gawa pa kayo ng katakipan o kalukuhan dyan para panditirihan kayo ng taong bayan. Ang sagwa-sagwa, di ba? Tapos sasabihin nyo, magre-retire na kayo.
Dapat magre-retire na kayo dapat. Eh nung makita nyo yung yung nangyayari sa 19th Congress na ang sagwa. Eh mas masagwa nga yung ginawa-gawa nyo ngayon eh. Mas okay pa yung 19th Congress eh, di ba? Hindi itong mga senador sa 19th Congress, okay pa eh. Pero kayo, anong ginawa nyo? Sagwa-sagwa, di ba? Oh. Kaya yan po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat.